Ito na nga ang sinasabi sa hula mga kabayan. Inabot na ng karma at kamalasan at talaga namang na back to you ang China. Isang China Coast Guard vessel at isang barko ng Chinese Navy ang nagbanggaan habang hinahabol ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Isang nakakagulat na insidente na naganap sa Baho de Masinloc kung saan sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan nakaranas na naman ng malaking kahihiyan ang China dahil sa ginawa rin nilang kapalpakan na dulot ng kanilang kasakiman sa patuloy nitong pagangkin sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Deserve niyan China, habol pa more. Hindi lamang ito isang basta maritime mishap, may malalim itong implikasyon sa seguridad, soberanya at relasyon ng Pilipinas sa China. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ipapakita ko rin sa inyo ang actual video ng kaganapan na ito. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. August 11, 2025, araw ng Lunes, isang tila ordinaryong araw para sa Philippine Coast Guard. Dalawang barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Suluan, kasama ang isang fish carrier na MV Pamamalakaya ang nagsasagawa ng isang humanitarian mission sa Baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough o Panatag Shoal. Layunin ng mga barko na ito na magatid ng free fuel and essential supplies sa humigit kumulang 35 Pilipinong mangingisda sa teritoryo sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa para maghanap buhay. Ang operasyon na ito ay bahagi ng proyekto ng ating gobyerno na kadiwa para sa mga bagong bayaning mangingisda. Isang hakbang para matulungan ang ating mga kababayan na patuloy na nangingisda sa loob ng exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Pero habang abala mga tripulante sa mga barko ng PCG sa pamamahagi ng tulong, pumasok sa eksena ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. Hindi lang basta para dumaan, nagsasagawa sila ng blocking maneuvers at agresibong galawan katulad ng dati para pigilan ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Alam naman natin na ang Baho de Masinloc ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon yan sa United Nations Convention on the Law of the Seas o ng UNCLOS. Noong 2016, sa isang landmark ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, pumabor sa Pilipinas ang desisyon. Walang legal na basihan ang 9-dash line claim ng China na sumasakop sa kabuuan ng South China Sea, kasama ang WPS at iba pang bahagi ng EEZ ng ating bansa. Pero hanggang sa ngayon, hindi kinikilala ng China ang ruling na ito at patuloy nilang binabantayan at nagsasagawa nga sila ng mga delikadong aksyon sa mga barko ng Pilipinas na magtutungo sa teritoryo na ito. Para sa mga mangingisda, ang presensya ng mga Chinese vessels ay hindi na bago, pero hindi pa rin ito nagiging normal, lalo na kung may kasamang intimidation tactics katulad ng pag-water cannon at mga dangerous maneuvers. Habang papalapit ang PCG sa mga mangingisdang Pilipino, isang China Coast Guard vessel na may bow number 3104 ang gumamit ng high-pressure water cannon laban sa BRP Suluan. Ayon sa PCG, mabilis itong naiwasan dahil sa kahusayan ng mga tripulante at ng kapitan ng barko. Hindi doon nagtapos ang mga aksyon ng China. Nagsimula ang habulan sa West Philippine Sea. Mula sa loob ng Baho de Masinloc, tinutukan ng CCG vessel ang BRP Suluan na pilit namang iniiwasan ang harang at mga ginagawa ng China Coast Guard. Habang tumatagal naman ang tensyon, sumulpot mula sa ibang direksyon ang isa pang barko. Sa pagkakataong ito, isang Chinese Navy warship na may tail number 164. Sa gitna ng mga agresibong maniobra, nagkasalubong ang warship ng Chinese Navy at ang barko ng Chinese Coast Guard. Mabilis ang mga pangyayari. Tila hindi nagkaintindihan sa koordinasyon o baka masyadong nanggigil at naging agresibo nga ang parehong barko para maagaw ang posisyon laban sa BRP Suluan. Sorry na lang kayo China dahil magaling sa patentero ang mga Pinoy. Dahil nga sa mga agresibong aksyon ng mga barko ng China,
isang nakakahiyang pangyayari ang naganap. Direktang nagkabanggaan ang dalawang Chinese vessels at tinamaan sa bow section ang barko ng CCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, malaki ang naging pinsala sa forecastle area ng Coast Guard ship ng China. Dahilan para maging unseaworthy ito. Ibig sabihin, hindi na ito ligtas para maglayag pa sa karagatan. Pero alam naman natin na ang puso ng Pilipino ay talaga namang likas na malambot at matulungin. Kaya naman kahit na ilang minuto lang bago ang naturang insidente ay talagang tinatarget ng water cannon ng China ang ating mga barko. Agad pa rin nag-alok ng tulong ang PCG para sa mga crew na apektado ng banggaan. Man overboard recovery, medical assistance at iba pang mga first aid, lahat ay inialok para sa posibleng nasaktan sa insidente. Isang malaking sampal para sa China sa kabila ng kanilang kasuwapangan, nakuha pa rin ng mga miyembro ng PCG na maging profesional kahit masahol pa nga sa hayop ang naging trato ng China sa atin. Samantala, tuloy-tuloy naman ang BRP Teresa Magbanwa sa paghatid ng tulong sa mga mangingisda kahit nga nasa paligid pa rin nila ang ilang barko ng China. Sa naging pahayag ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan lamang, muling pinagtibay ng administrasyon na ito na mananatili ang posisyon ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating soberanya. Bagamat friends to all, enemy to none ang foreign policy stance ng bansa, malinaw ang mensahe. Hindi natin isusuko ang kahit kalit-litang teritoryo ng bansang Pilipinas. Sa katunayan, sa daratingan na ASEAN Summit, plano ng Pilipinas na itulak ang mas mabilis na pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Isang kasunduang naglalayong magtakda ng malinaw na rules of engagement para maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga eksperto sa maritime security, ang insidente na ito ay malinaw na halimbawa ng overlapping operations sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. At minsan, kahit nga sila mismo ay nagiging biktima ng kanilang mga agresibong mga aksyon. Ilan sa mga analyst ay nagsasabi na posibleng nagkulang sa coordination ang dalawang barko ng China, lalo na't iba ang chain of command ng Chinese Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy. Pero deserve lang ng China ang karma na ito. Ika nga, they got a dose of their own medicine. But here's the big picture mga kabayan. Ipinapakita ng insidente na hindi lamang Pilipinas ang nasa panganib sa sobra-sobrang mga agresibong galawan ng China, kundi pati sila mismo tulad nga ng naganap na banggaan. Isang maling galaw lamang ay maaaring ang magresulta sa mga mas malalapang mga kaganapan. Maaari namang magamit ng Pilipinas ang pangyayaring ito sa mga diplomatikong larangan sa hinaharap para patunayan ng mga aksyon ng China ay hindi sustainable at posibleng magdulot ng mas malalapang mga aksidente. Mga kabayan, hindi natin alam kung mauulit pa ang ganitong mga pangyayari, pero isang bagay lamang ang malinaw. Habang patuloy ang presensya ng China sa ating karagatan, patuloy din ang hamon sa ating soberanya. At kagaya ng ipinapakita ng ating Philippine Coast Guard, maaari tayong tumindig na may dignidad at profesionalismo kahit nga sa harap ng bullying and aggression mula sa China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.